Ayun, natapos na yung ano nila, no? Sabi nila sa kanilang no, paglabas o papasok sa congressman sabi ko, no? Sabi na yung lahat. Ito naman ay panibagong tanong pakinggan natin, mga kapatid. Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa inyong kagitingan at tapang na humarap sa ating mga kababayan upang isiwalat ang mga pangyayari at mga experience ninyo. Pwede po ang kahit sino ang sumagot sa inyo pag sa aming mga katanungan. So kahit sino, pwede po kayong sumagot. Unang tanong na ibibigay ko po sa inyo, kamusta naman po ang inyong pagpunta sa NBI kanina? So, ano po ba ang inyong nararamdaman na kayo ay somehow ay inaakusa ng direktor ng NBI na tila nangangailangan lang ng pera kaya kayo nagsasalita? Pangalawa ay kayo ay sandali lang namang nagserbisyo daw kay Zaldico, pero kung papakinggan natin ang lahat ng pinagsasabi nyo, ang tagal nyo kay Zaldico. Ano po ba ang pakiramdam ninyo kanina pagkatapos nung hindi natin matawag na interview ito o baka interrogation? Ano ang inyong pakiramdam? Kahit sino po pwedeng sumagot. Kanina sir, nung pumunta kami sa NBI, maganda naman po yung trato nila sa amin. At lahat naman po na kanilang tinanong sa amin, amin naman pong nasagot ng maayos. Yes sir, magandang gabi po. Kami po ay nagpapasalamat sa ngayon ng National Bureau of Investigation sa pakipag-asikaso sa amin nung dumating kami doon. Very respectable po sila. Tapos maganda yung approach sa amin. Naiintindihan nila sa side namin at naiintindihan namin yung kung ano yung purpose para sa amin. Yun lang po, maraming salamat. Sige po. Ano po ba inyong naramdaman kanina na kayo ay hinarap sa NBI? Meron po ay. Ngayon, si Sir. Smooth sailing naman po sir sa kabuuan. Smooth sailing naman. Ayan. Master. Ito po, pangalawang katanungan natin. Kanina, dito muna tayo sa NBI, ano? Ano ang unang ginawa at ipinaliwanag sa inyo ng investigador pagdating nyo sa NBI para lang sa halaman ng ating mga kababayan na kayo sikat na kayo sinusubaybayan na kayo sa mga balita. So para malaman nila kung ano yung unang nangyari sa NBI. Kahit sino po pwede sumagot. Bali ang unang tinanong kasi nila sa amin sir is about sa aming servisyo. Kung talagang kami po ay tunay na Marines at saka tunay na Army. So naliwanagan naman po sila nung ibinigay namin sa kanila yung mga length of service namin, kung kailan kami pumasok, anong serial number namin. So doon naman po din talaga na ano po yung mode of discharge ng mga bukod sa amin, kung ano po yung mga lahat ng mga nangyari sa aming servisyo. Yun po yung unang tinanong nila sa amin mga sir. Kung ano yung pangunahing tanong, ano ba yung tinanong sa inyo at ano yung ibinato sa inyo ng mga investigador? Wala pa naman yan sa korte, so maaari nyo pang sabihin yan. Saka tinanong po nila sir kung ano po yung mga participation po ng bawat isa po sa amin. Regarding po sa mga itong tinatawag natin na mga basura na yun ang mga tungkol sa mga mali-malitang pera po, yun po ang mga tinanong po nila sa amin sir. At kung meron po kami mga ebidensya na aming ipapakita, yun po yung mga tinanong. Gaano kayo tumagal kanina sa NBI? Matagal ba yung question and answer nyo doon? Almost kanina sir, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. Yes sir. Salamat Nagbigay pa rin kayo ng panahon sa amin para matanong. Coach. Una, bago ko kayo tanungin, in behalf sa mga Filipinos, no, hirong-hiro po ang dating sa inyo. At alam ko, napakahirap ng ginagawa nyo, lalo-lalo na yung may mga asawa at may mga anak. Kaya sir, saludo sa inyong lahat dahil mahirap po itong ginagawa ninyo. Itong sinisiwalat ninyo ay mabibigat na tao. No? Pero ito ang aking tanong, may mga dokumento o ebidensya ba kayong ipinakita o ipinasa sa NBI kanina? Bigyan ko na rin ng follow-up question kasi merong sinasabi itong si Director Matibag na meron daw 8 sa inyo na hindi naman
nagtrabaho kay Saldico or under doon sa ibang handler. Meron po ba dito? Sino dito yung 8 o meron po ba o wala? Gawin nga natin. Sige po. Sir, wala yung sinasabi po ni NBI Director na yung 8 po na hindi po nagtrabaho kay Saldi. Hindi po yung totoo, sir. Lahat po kami, sir, nagtrabaho kay Saldi. Saan kaya niya nakuha yung chismis na yun? Hindi lang namin alam po, sir, kung saan po nagagaling yung mga... Paano ba kayo napasok bilang security ni Saldico? Meron bang particular na tao na kumontak sa inyo o si Saldico mismo tumawag sa inyo o nirefer lang kayo ng bawat isa o may kaibigan kayo o may isang tao kayong parang handler? Kasi po. Unang-una po, sir, nag-hire po si Boss Saldi ng Marines. So first siya nag-hire sa amin, PA Marines. So lahat ng proseso ginawa po namin pag-apply. So sa totoo lang po, sir, ako po yung unang-unang Marines kay Boss Saldi bago dumami itong Marines. So 9 years po ako kay Boss Saldi po sa kumpanya. So sabi niya sa akin, yung namatay si former Congressman Matugabi, sabi niya sa akin, Sam, I need 7 Marines right now in 1 week. Can you produce? Sabi ko, yes sir. So wala bang 1 week, sir, nakaproduce po ako ng 7 Marines. So yung ano po yung nangyari, tapos tuloy-tuloy na po yung pag-hire namin at saka bawat isa sa amin, sir, magkakakilala kami. May mga classmate kami dito sa training sa Marines. So yun po, ina-hire namin po sila para siyempre ayaw kasi ni boss na hindi namin kilala ni boss. So automatic na-hire po sila. Namadaan po naman sa proseso. Okay. Yun lang po, sir. May ano ba kayo, sir? Meron kayong idea bakit Marines ang kinukuha? Ano na, sir? Ang pan kasi, sir, ang story po siya. Sinasabi mo ni Yung si, ano po, sir, Maris po kasi yung mga security niya. So nag-usap po sila. Sabi ko, Boss Saldi, ano ba yung mga security mo? Ganito. Sabi niya, kuha ka ng Marines. Hindi ka iiwan niya hanggang kamatayan. Pero biniwan niya, walang gagawin. So ito, boss, wala nang question, no? Kasi may mga nagtatanong, may nagtataka, hindi sila alam dyan si Martin Romualdez, hindi naman yung nagtanong, nagtrabaho kay Saldico. So ngayon, i-close na natin yung discussion na yun na hindi kayo nagtrabaho kay Saldico dahil lahat po kayo dito ay nagtrabaho pala kay Saldico. Okay. May katibayan po kami, sir, na may mga company ID po kami. May mga picture pa kayo, sir, with Saldico? Meron po, sir. Tapos, nagaling sa NBI pa rin, ano? Kasi kanina, pagkatapos, pag-alis nyo ata doon sa NBI, na-interview itong bagong director ng NBI, tinawagan niyang deadlock itong pagkikita ninyo. So, ibig sabihin, parang nagkaroon ata ng diskusyon sa magkabilang panig. Kaya, hindi natuloy yung pag-uusap. At isa pa sa inireklamo niya ay hindi na kayo pumayag no one-on-one nakakausapin. Ano po ang nasabi niyo doon? Sir, ganito ba, sir? Nung pumunta kami, sir, sa yung bilang ng National Bureau of Investigation is nag-iisa lang po yung aming abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa, sir, sa amin. Kaya hindi kami pumayag talaga, sir, na iwalay, sir. Maliwanag. Anong masasabi niyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin nangangailangan lang daw kayo kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi niyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin, sir, bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung aming estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa servisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir, hindi po maganda
magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon. Yes, sir. Nagtataka po ako bakit nasabi niya yun eh. Kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. Buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nag-service kami o optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kami konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat hindi niyo po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng takamak yung ginagawa nilang pagnanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gusto magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Sir, magandang gabi po sir. Sige. Mayroon pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na kasama ka pala senador eh, sa nabigyan. Ano lang po sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po ay nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi. Tapos po may separation fee din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin at hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa ganito. Lumabas kami talaga para sa aming kalooban sa mga kasama ko at nakausap din namin si Attorney Malikod at yun po na lahat ng mga katuparan tungkol sa korupsyon dahil naawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po yung bilhin po natin sir ay nakuha pa rin na kawawa po yung mga may sakit na dapat para sa kanila yung bilhin dapat alaman pa po. Kaya doon po nagbaban kami usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa, sir, dagdag. Lumabas po ako. Para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo? Diba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige. So ngayon nakikita na natin mga kapatid, naririnig natin ang bawat isa sa 16 nating mga kasundaluhan. Dalawa dito ay Army at 14 naman yung mga Marines. So ngayon, sa palagay niyo mga kapatid, ay imbestigahan kaya to nila